Ibinatay ng aking asawa ang aming buong relasyon sa isang kasinungalingan at gusto niya akong patawarin siya. Dumalo kami ng aking asawa sa kasal ng kanyang kapatid na babae kamakailan lamang. Bago magsimula ang seremonya, dinala ako ng aking asawa sa labas upang mag-usap. Pinangako niya sa akin na huwag magalit at inamin na 4 na taon na ang nakalipas, habang kami ay nagde-date, nagkaroon siya ng relasyon sa best man ng groom. Gusto niyang maging magalang ako sa kanya kapag nakita ko siya. Ayon sa kanya, walang halaga sa kanya ang relasyon na iyon, hindi ito malaking bagay at sana ay maalis ko na lang ito sa aking isipan. Bago pa man ako sumagot, umalis siya at bumalik sa loob. Sobrang nasaktan ako, ngunit nanatili lang akong nakaupo. Ilang minuto pa bago ako tumayo. Pumunta ako upang kumain ng tanghalian at nagdesisyon na magkita kami sa simbahan. Habang kumakain at nagbabasa sa aking telepono, nagpatuloy itong kumain sa akin. Sinubukan kong palampasin ngunit hindi ko magawa. Pumunta ako sa kasal at naupo mag-isa, pinapanood ang lahat. Pagkatapos ng kasal, pumunta ako sa reception at sa wakas, dumating ang aking asawa at naupo sa akin. Nagdesisyon akong huwag magsalita dahil ayaw kong makaabala sa araw. Ngunit imbis na palampasin na lang ito, sinabi pa ng aking asawa na bawat isa sa mga groomsmen at bridesmaids ay sasayaw, at siya ay sasayaw kasama ang best man. Tinanong ko kung bakit, kung hindi naman siya partner niya sa party, at sinabi niya na ang maid of honor at ang kanyang partner ay talagang kasal at gusto nilang magsayaw magkasama. Sa puntong ito, medyo naiinis na ako, ngunit sinubukan kong huwag ipakita. Sa kabutihang palad, matalino akong hindi uminom dahil alam kong kapag ako'y lasing, nagiging galit ako. Kaya alam kong hindi ako dapat uminom. Nagsasalita ang aking asawa sa lahat ng tao sa paligid niya, at pagkatapos ng sayaw, lumapit ang best man at inabot ang kanyang braso, at tumayo siya. Sinubukan kong huwag manood, sa katunayan, ginawa ko itong punto na huwag manood. Bumalik siya kasama ang best man, at nagbibiruan sila na parang matalik na magkaibigan. Nagdesisyon siyang ipakilala kami. Habang hindi ko sinabi sa kanya na lumayas siya na tulad ng gusto ko, ang aking bati sa kanya ay marahil higit pa sa magalang. Ngunit hindi ito nagpatigil sa kanya mula sa pag-upo at pakikipag-usap sa kanya ng ilang minuto. Habang nag-uusap sila at nag-aalaala tungkol sa mga lumang panahon at lugar, lalo akong nagalit. Sa wakas, tumayo ako at pumunta sa banyo. Pagbalik ko, wala na siya. Sinabi ng aking asawa na sa tingin niya, bastos ako, na hindi ko nararapat marinig sa sandaling iyon. Sinabi ko sa kanya na hindi ito ang oras o lugar para pag-usapan ito, ngunit siguradong pag-uusapan namin ito mamaya. Naupo siya at pagkatapos ay sinabi na magpapalit siya ng damit, at pagbalik niya, sasabihin niya sa kanyang kapatid na babae na aalis kami dahil sinira ko ang kanyang araw. Ayaw niyang sirain ko rin ang araw ng kanyang kapatid na babae. Pinagalitan niya ako sa pagiging bastos sa best man at hindi pagiging magalang tulad ng sinabi niya. Umalis ako ng maaga at dumating siya ng kaunting sandali pagkatapos. Nakaupo ako sa sala, naghihintay sa kanya, pagdating niya, at diretsahan kong tinanong siya na ikwento muli ang tungkol sa lalaki. Sinabi niya ito ng eksakto tulad ng dati. Pagkatapos, nagpaalala ako sa kanya na magkasama na kami ng 5 taon, kaya ang fling na ito ay mahigit 1 taon na mula nang magkasama kami. Hindi ko may paliwanag ang sumunod na nangyari. Sa halip na magalit o magpaliwanag, sinabi lang niya, alam ko. Kaya tinanong ko siya na ipaliwanag at sinabi niya na nagtatrabaho sila ng magkasama at ito'y isang pisikal na bagay lamang. Pakiramdam niya na hindi kami nasa magandang lugar noong mga panahong iyon at wala siyang nararamdaman para sa kanya at walang intensyon na iwan ako. Nagpapasaya lang siya ng ilang katapusan ng linggo. Sinabi niyang marahil isang pagkakamali sa kanyang parte na sabihin ito sa akin ngayon, ngunit ayaw niyang masorpresa ako. Hindi ko tinanggap ito ng inaasahan niyang gagawin ko. Nagkaroon kami ng malaking argumento at natapos ito nang sinabi niyang parang bata ako sa pag-react ko sa lahat ng ito. Sabi niya na nangyari ito noon pa, bago kami magpakasal, at wala itong kaugnayan sa aming buhay ngayon. May 2 bagay. Isa, hindi ako sumasang-ayon na wala itong kaugnayan sa amin. Niloko niya ako at wala man lang siyang dangal na magpatawad tungkol dito.
Dalawa, ayaw ko na tawaging bata kapag nagagalit ako. Kinamumuhian ko iyon dahil paraan niya ito ng pagiging mas mataas sa akin. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras upang mag-isip at sinabi niya na wala na dapat pag-isipan. Mahal namin ang isa't isa at hindi ito nagbabago ng anuman. 2 linggo na ang nakalipas at hindi ko pa rin ito nalalampasan. Sa mga nagdaang araw, sinusubukan niya akong kausapin, ngunit hindi ko siya nakikita sa parehong paraan tulad ng dati. May mga nangyari, ngunit pinahirap lang nito ang desisyon ko. Noong nakaraang linggo, galit ako. Pagkatapos, habang tumatagal ang katapusan ng linggo, nalulungkot ako. Isang araw, napagtanto niya na hindi ko lang ito malalampasan. Ito'y nagdala sa kanya sa pag-aakalang baka gusto kong wakasan ang kasal. Nagresulta ito ng halos pagkakaroon ng nervous breakdown. Nagkaroon siya ng panic attack na nagresulta ng pagpunta sa ER at isang overnight stay sa ospital at pagkatapos, bagong mga gamot at isang follow-up na appointment sa doktor. Ito'y nagdala ng kanyang pamilya sa usapan na nagresulta ng mahahabang pag-uusap. Nang makauwi kami kasama ang kanyang pamilya, tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang gawin dahil puno ang bahay ng tao. Sinabi niyang gusto niyang makasama ang kanyang ina ng ilang sandali. Ayos lang iyon sa akin dahil wala akong interes na manatili kasama ang kanyang ama o kapatid na babae buong araw. Kaya sinabi kong pupunta ako sa trabaho at uwi ako mamaya. 2 oras pagkatapos kong makarating doon, nakatanggap ako ng text mula sa kanya na nagnanais na umuwi ako agad. Sinabi niyang kailangan niya akong kausapin. Natapos ko ang ginagawa ko at umuwi. Sa sarili kong pintuan, sinalubong ako ng kanyang ama na humiling na makausap ako saglit. Mataas ang aking galit, ngunit handa akong makipagdigma kung pinuno niya ako ng kasinungalingan kasama ang kanyang ama. Naupo kami sa mga upuan sa aming balkonahe, at nagulat ako sa kanyang sinabing pambungad. Inaasahan kong maririnig ang anumang bagay maliban dito. Sinabi niyang inamin sa kanila ng asawa ko ang nangyari at humihingi siya ng paumanhin sa akin dahil pakiramdam niya na mali ang pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Sinabi niya na hindi niya sinasang-ayunan ang ginawa ng kanyang anak, ngunit nais niyang malaman ko na ganito talaga ang pag-iisip ng asawa ko dahil sa kanyang ina. Habang mahal niya ang parehong babae, sinabi niyang mali ang turo na hindi mahalaga ang nangyari bago magpakasal. Sinabi niya na hindi niya pinagtatanggol ang ginawa ng kanyang anak, ngunit nais niya lamang na malaman ko na ganito talaga ang iniisip ng asawa ko dahil sa kanilang ina. Nagkamay kami, at sinabi niyang kahit anuman ang desisyon ko, mataas pa rin ang tingin niya sa akin, na nagpasaya sa akin ng sandaling iyon. Pagkatapos, pumasok ako sa loob, at ang aking asawa ay nakayakap sa kanyang ina, at kitang-kita na umiiyak siya habang wala ako. Ang kanyang inay tumayo, niyakap ako at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang mahal niya ako at nagdadasal siya na maayos namin ito. Ang aking asawa ay nakahiga sa sofa habang ang kanyang ina at amay umalis. Nakaupo siya roon, umiiyak at nakatingin sa akin. Nilapitan ko siya, niyakap namin ang isa't isa, at sinabi niyang paulit-ulit na patawarin ko siya. Alam kong mahina akong tao, ngunit bago mangyari ang insidenteng ito, mahal ko siya ng buong puso at gag. Awin ko ang lahat upang hindi siya masaktan. Kahit ano pang ginawa niya, ayaw ko pa rin siyang makita sa ganitong kalagayan. Matapos magkalma, tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang pag-usapan namin pag-uwi ko. Sinabi niyang gusto niyang ilabas lahat ng bagay, kaya't hindi ko maramdaman na niloloko ako o pinapahina. Kaya't nais niyang magtanong ako ng mga katanungan. Sana naglista ako ng mga tanong, ngunit nakagawa ko ng ilan. Masyadong tapat siya sa akin, ang ilang mga tanong na itinanong ko ay dapat hindi na, dahil ngayon ay nasa isip ko na ang mga ito. Una, tinanong ko ang mga petsa o kahit man lang tinatayang mga petsa at naalala niya ang eksaktong mga ito. Sa kabutihang palad, nangyari ito ng mas maaga sa aming relasyon kaysa sa una niyang sinabi. Kaya't hindi pa kami engaged nang mangyari ito. Pangalawa, tinanong ko kung ilang beses sila nagkaroon ng intimacy, dahil imbes na sabihin lamang kung ilang beses, nagdesisyon siyang sabihin kung gaano karaming beses nangyari ang ganap na pagkaka-intimacy. Ang bahagi ng usapang ito ay hindi nakatulong sa akin, at halos mag-breakdown ako.
6 na beses itong nangyari, ngunit maraming beses sa loob ng 6 na araw. Pagkatapos, tinanong ko siya kung bakit niya ito ginawa. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak habang tinatanong ito. Tinanong ko kung bakit hindi ako sapat, bakit siya, bakit hindi niya ako iniwan. Niyakap niya ako dahil lahat ng ito ay biglang sumapit sa akin, ang kanyang pag-amin, ang aking panunood sa kanila na nagbibiro, ang kanyang pagtapat sa akin ng mga oras at kung saan sila nagkaroon ng intimacy. Nagsalita siya sa panahon ng ito, ngunit sa sandaling yon, wala akong naintindihan dahil masyado akong nasaktan at tapat na, walang anuman ang sasabihin niya ang makakabago sa lahat ng ito. Matapos akong makapag-compose, sinabi ko sa kanya na ang pagtatraidor ay napakahirap, ngunit tapat na, ang kanyang tugon sa akin noong nalaman ko ay kasing sama, kung hindi man mas masahol pa. Sumang-ayon siya sa akin, humingi siya ng paumanhin sa pagtawag sa akin ng immature. Sinabi niyang akala niya ay hindi ito mahalaga sa akin ngayon dahil kasal na kami. Sinabi ko sa kanya na ang kaligayahan namin ay parang nakabase sa kasinungalingan. Nagresulta ito ng isa pang breakdown sa kanyang parte, at halos isang pagpunta muli sa Ngunit sa pagitan ng adivan at paghinga sa isang paper sack, napakalma namin siya. Hinayaan ko siyang matulog buong gabi dahil parehong pagod kami sa emosyonal. Ngunit pagdating ng linggo, nag-uusap muli kami. Sa oras na ito, hindi ako kasing simpatiya tulad noong nakauwi kami mula sa Sinabi ko sa kanya na iniisip ko na ang pagpakilala niya sa akin sa kanya ay malupit, ang pagpilit na manood ako sa kanila, habang sumasayaw ay mas malupit, at ang pag-amin lamang dahil malamang mabubuko siya ay napakalupit. Nais kong malaman kung bakit niya akala na malalaman ko, at ilan sa mga tao sa kasal ang nakakaalam, bukod sa akin. Siyempre, alam ng lalaki, ngunit pagkatapos, ang pinakamatalik niyang kaibigan na siyang dahilan kung bakit nalaman ng kanyang kapatid na babae. Natakot siyang ang kanyang kapatid ang magsasabi sa akin. Tinanong ko kung gaano kadalas niya nakikita ang lalaking iyon, at sinabi niya na ang kasal ang unang beses na nakita niya ito sa loob ng 3 taon. Nawala ako at tinanong kung mayroon pa silang relasyon sa panahon ng paghahanda sa kasal. Nagalit siya at sinabing hindi na siya makikipagtalik sa iba dahil kasal na siya, at nagalit ako at umalis sandali dahil pakiramdam ko muli na parang nasa ibang planeta siya dahil kasal na siya. Sa wakas, huminahon ako at umuwi upang maging maayos ang mga bagay. Tinanong niya ako kung ano ang magagawa niya upang matulungan akong makaraos dito, na maaaring hindi masyadong mahalaga, ngunit ito ang unang beses na nag-alok siyang tumulong sa akin. Sinabi kong hindi ko sigurado kung ano ang magagawa niya o kung may magagawa ba ang sinuman sa amin at maaaring hindi ko ito malampasan kailanman. Sinabi niyang nais niyang tumulong dahil ayaw niyang makita akong nasasaktan at sa paglipas ng mga taon, umaasa siyang mahuhusgahan ko siya batay sa kung sino siya ngayon. Gagawin niya ang lahat ng gusto ko upang maayos namin ito. Nais din niyang siguraduhin na alam ko na siya ay naging 100% tapat mula nang kami ay ikasal, at hindi niya sisirain ang kanyang mga pangako. Pasarkastikong pinasalamatan ko siya. Pagkatapos, humiling ako ng moratorium sa karagdagang pag-uusap hanggang sa Miyerkules. Pagdating ng gabi ng Miyerkules, nag-usap kami. Nagsimula kaming mag-usap mga alas 6 ng gabi, at natapos bandang alas 2 ng madaling araw. Sa panahong iyon, inilatag namin ang maraming issue na nariyan na mula pa noon at kung ano o kung pareho kaming handa na gawin upang magpatuloy. Sa madaling sabi, simula ngayon, titira ako sa aking kapatid ng ilang panahon. Malinaw na malungkot siya sa lahat ng ito, at nagsusumikap akong makipag-usap ng bukas sa kanya upang hindi niya maramdaman na pinabayaan o hindi pinansin. Gusto kong iligtas ang aming kasal, ngunit hindi ko magagawa ito na nararamdaman ko na parang nabuhay sa isang kasinungalingan. Alam kong hindi niya intensyong magsinungaling matapos kaming ikasal, ngunit nang umupo ako at iniisip ito, isang tanong lang ang naglalaro sa aking isipan, magpapapatuloy ba ako kung nalaman ko noong panahong iyon na ginawa niya ito? At sa bawat beses na sumagot ako ng hindi, pakiramdam ko ay inalis niya ang aking kakayahang pumili kung gusto ko bang ipagpatuloy at naitayo namin ang mga susunod na taon batay sa pundasyon ng isang bagay na hindi ganap na totoo. Gayunpaman, ang totoo ay nagpatuloy kami at nagtayo ng isang bagay. Minsan,
Ang mga pundasyon ay maaaring ayusin, at minsan, kailangan mong i-demolish upang magtayo ng bago. Ito ang inaasahan kong gawin. Umaasa akong mayayanig namin ang mga bagay upang makapagsimula muli. Ngunit, may ilang napakabigat na bagay na nangyari dahil dito, at ito ang maikling buod ng aming pag-uusap. Inilatag ko ang katotohanan na, habang lubos akong nasaktan sa pagtataksil, at itinuturing ko pa rin itong pagtataksil, ngayon niya lang nalaman na ganito ito at patuloy na magiging ganito. Pareho kaming nagkasundo na kailangan naming mag-therapy habang ako'y nakatira sa aking kapatid. Kami pa rin ay legal na mag-asawa. Hindi ito isang imbitasyon o dahilan upang makita ng sinuman sa amin ang iba pang tao. Ito'y deal breaker sa isang segundo kung sinuman sa amin ang gagamitin ito bilang dahilan. Magsisimula muli kami sa isang punto. Kailangan kong tingnan siya ng iba ngayon kahit hindi ko gustuhin, hindi ko maaaring kalimutan na pinili niyang magtaksil. Kaya't narito kami ngayon, magkakaroon kami ng date sa Biyernes ng gabi na inaasahan niya ng labis. Wala akong ideya kung hanggang kailan ako magtatagal sa aking kapatid, sa impyerno. Maaaring hindi ko pa magawa ang Biyernes, ngunit sa huli, pakiramdam ko ay may kontrol ako dito, na sa tingin ko bago ang pag-uusap, halos wala akong kontrol. Sa huli, niyakap ko siya ng matagal at natulog kami magkasama. Nanatili ako sa aking kapatid ng higit sa 1 buwan. Hindi sapat ang mga salitang pasasalamat sa kanya. Naging likas niyang kakampi siya upang tulungan ako at nakita ko siya sa isang bagong paraan. Sa paglaki, malapit kami, ngunit hindi masyadong malapit kung alam mo ang ibig kong sabihin. Ipinakita nito sa akin na mas malakas ang aming pagsasama kaysa sa inaakala ko. Ang malaking balita ay iniabot ko sa kanya ang mga papeles ng diborsyo. Hayaan akong ipaliwanag ang isang bagay, pumunta ako sa abogado ng diborsyo at ipinaliwanag ang lahat. Kasama na ang katotohanan na hindi ko nais na magpatuloy sa diborsyo, ngunit nais na magkaroon ng lahat sa lugar sakaling kailanganin. Ipinirma niya ang isang kasunduan ng diborsyo at gumawa ng 3 kopya, isa sa kanyang file, isa para sa kanya at isa para sa akin. Nagpasya akong dalhin ang mga papel sa kanya mismo dahil alam kong malulungkot siya at nais kong ipaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari. Ibinigay ko sa kanya ang mga papel sa isang Manila envelope at ipinaliwanag kung ano ang mga ito bago niya buksan. Ginawa ko rin itong malinaw sa kanya na hindi ko gagawin ang anumang bagay dito maliban kung pareho kaming nabigo na tuparin ang mga kondisyon na aming napagkasunduan. Ipinaliwanag ko na ako'y nakatuon sa amin, ngunit talagang kailangan kong makita na papunta kami sa tamang direksyon at ito ay naroon lamang bilang standby sakaling hindi niya maisip na seryoso ako. Well, hindi ito nagpatuloy ng maayos tulad ng inaasahan ko at sa retrospect ay isang pagkakamali sa aking bahagi. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya bago pa ito upang sundin ang aming kasunduan. Nagkaroon kami ng maraming magagandang dates bago pa ito na parehong naging maganda para sa amin. Sa madaling salita, ang aking timing ay mali. Ang aking intensyon ay maganda. Ngunit nagmukha itong hindi ko kinikilala ang mga hakbang na ginagawa niya upang magtrabaho ito. Nagresulta ito ng isa pang malaking pag-atake ng anxiety na hindi makontrol sa kanyang mga gamot. Kaya't pumunta kami muli sa EMR at binigyan siya ng isang injection at pinauwi. Nagkasundo kaming pareho na panatilihing wala ang kanyang pamilya sa oras na ito. Nanatili ako sa kanya ng 2 araw upang tiyakin na okay siya. Siyempre, lumabas ito sa aming counseling session at sabihin na lang natin na lumabas ako na parang isang manipulatibong ahol na sa retrospect ay totoo. Kinuha ko ang aking kopya at ang kanyang kopya at pinunit ito sa harap niya. Hindi niya alam na mayroong isang ikatlong kopya, ngunit balak kong ipa-discard ito sa abogado. Sa ngayon, pakiramdam ko'y parang isang halimaw, dahil ang hitsura sa kanyang mukha nang makita niya ang mga papel ng diborsyo ay isang bagay na ayokong makita muli. Sobrang saya niyang makita ako noong araw na iyon at pagkatapos ibinigay ko iyon sa kanya at biglang naghalo ng kalungkutan at takot. Maliban sa bump na iyon, mga bagay ay talagang napakaganda. Sa katunayan, babalik ako sa bahay ngayong weekend. Uwi ako dahil ginawa niya ang lahat ng aking hinihingi at pinagdadaanan ko siya sa impyerno. Sa palagay ko sapat na ang presyo na binayaran niya
at alam ko na alam niya kung gaano kaseryoso ito. Sa pagkakataon na hindi ko nabanggit ito dati, mahal ko siya. Gumawa siya ng napakastupidong, makasariling pagkakamali, ngunit iyon ay taon na ang nakalipas, at halos naging perpektong asawa siya hanggang sa matuklasan ito. Gayun din, hindi ako isang cuckold.